Isa-isang nilapitan habang sinasambit ang wake-up mommy ng 6 na taong gulang na naiwang anak ng pumanaw ng mag-asawang si Lerms Lulu at Arvin Lulu. Sa social media, binahagi ng kapatid ni Lerma, makikita ang walang muwang na anak ng mag-asawa na ginigising ang kanyang mga magulang nang buong pag-aakala nito ay natutulog lang. Ayon kay Leslie, hindi umano nila alam kung paano nilang ipapaliwanag sa anak ni Lerma na kailanman hindi na sila mabubuong pamilya dahil sa mga taong walang puso na nanambang sa mag-asawa. Galit at hustisya ang sigaw ng pamilya ni Lerma at Arvin na hanggang ngayon palaisipan pa din kung bakit nangyari ito sa dalawa gayong wala naman umano silang kaaway na mag-asawa. Ang tinitingnan na dahilan lamang ngayon ay ang taong may utang sa mag-asawa na kung saan ay nakapag-post pa si Lerma sa kanyang social media tungkol sa taong ito. Medyas ko ba? May medyas ko. Sobra. Ako may medyas siya. Praise the Lord. Ganito po sinasabi, I look up to the mountains. Does my help come from the earth? My help comes from the Lord who made heaven and the earth. Praise God. Saan daw po titingin si Haring David kung saan magagaling ang kanyang tulong, mga kapatid. Ang sinabi po niya, mga kapatid, ay sa bundok, sapagkat doon nagagaling ang kanyang tulong, mga kapatid. Minsan, sa buhay natin, naghanap tayo, mga kapatid ko, ng makakatulong sa atin. Minsan, pinigin tayo sa kaliwa, hindi natin makasultan. Minsan sa likod, minsan sa kanan, minsan sa harapan, o sa likuran, wala po tayong makita. Ganyan po yung buhay ni Haring David, lalong-lalo na nung siya po, mga kapatid, ay tinutugis ni Haring Saul. Pero sa puso po ni Haring David, mga kapatid, ay alam niya kung saan manggagaling ang kanyang tulong. At yun, mga kapatid, ay nakatingin siya, mga kapatid, doon sa lugar na kung saan nandoon ang tahanan ng Diyos na walang iba kundi ang Jerusalem, mga kapatid, na nandyan ang templo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, alam niya ang pinanggagalingan ng kanyang tulong ay nagmumula sa Panginoon. Kaya, alam ko, mga kapatid, sa mga sitwasyon na ganito, saan nagtatanong tayo, saan natin na makukuha, saan natin, mga kapatid, na makukuha yung comfort natin at para maibsan, mga kapatid ko, yung mga nasaktan natin kung mga damdamin, mga kapatid. Pero naniniwala ako, mga kapatid, ang lahat ng yan ay nasa kamay po ng ating Panginoon. At kung tayo po ay magtitiwala sa ating Diyos, nangyari na po ang mga bagay na yan at pinakita ng Panginoon.
na ang lahat ng bagay ay nasa kanyang mga kamay, mga kapatid. Kaya maging sa Genesis chapter 4, mga kapatid, hallelujah, nakita po natin yung isang sitwasyon yan na kung saan si Cain ay kanyang inutang ang buhay ng kanyang kapatid na si Abel. Siguro magtataka tayo, mga kapatid, ay dalawa lang na sila magkapatid ay inutang pa ang buhay ng kanyang kapatid, mga kapatid. At siguro inisip ni Cain ni Isaiah na ang Diyos, siya ang maghihiganti. Accordingly, sa ginawa po nila na krimen. Ang sabi dyan, mga kapatid, ang Diyos ang magre-repay. Siya po, mga kapatid, ang magre-recompense sa kanya. Inisip natin, mas maganda yung mas ng Panginoon, and soon and very soon, sila mga kapatid po ay magpapayag po ng kanilang mga utang, mga kapatid. Paging sa 1 Samuel chapter 26 verse 10, and David said, as the Lord lives, the Lord will strike. Iyan ka sa makitang Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po kami po ay naging kailangan ng Lilian sa iyong mga pag-iisang mga kaibigan, pag-iisang mga kapatid,